ang naghahatid ng malaking inspirasyon, mahalagang paalala at pagtulong ng ating Panginoon. Dito sa Tinding Sagabal. Magandang araw mga katinding sagabal. Ako po ay si Jezreel Kimon o mas kilala ninyo bilang Jez. Ako po'y isang dalaga mula sa isang tahimik na bayan. At sa araw na ito, ibabahagi ko sa inyo ang mga tanikala at pagninilay na aking naranasan sa aking buhay. At kung papaano ako hinango ng ating Panginoon. Ganito po iyon. Bilang isang kabataang dalaga, mahigpit talaga ang mga magulang ko, lalo na pagdating sa mga lakad at mga gala. Minsan, may mga pagkakataon na gusto ko sanang lumabas at makisaya kasama ang mga kaibigan ko. Pero, laging may mga limitasyon. Ma? Pa? Pwede po ba akong gumala kasama ang mga kaibigan ko? Kaarawan po ng isa sa mga kaklase ko at nagyaya po siya na maligo sa dagat ngayong linggo. Saan, anak? At anong oras? Sa Konsolasyon po. Darating sila roon ng alas 8 ng umaga, kaya kailangan nilang magsimula ng umalis ng alas 6 ng umaga. Aba, ang layo naman yan, anak. At hanggang anong oras lamang? Buong araw siguro, ma. Pero may masasakyan naman, kaya hindi na po kailangan mag-commute papunta doon. Sasakay lang po kami sa kanila. Anak, ang layo ng lugar. Hindi rin namin kakilala ang mga kasama mo. Pero pa, makaklase ko po lamang sila. Tama ang tatay mo, anak. Ang delikado na ng panahon ngayon, lalo na't sa mga dalagang babae. Mas mabuti na lang, anak, na dito ka na lang sa bahay. Opo, ma. Dahil sa pagiging mahigpit ng mga magulang ko, natutunan kong magsinungaling nung high school pa lamang ako. Naranasan kong sabihin na group project ang pinuntahan ko, pero sa totoo lang, ay gumala kami ng mga kaklase ko. Paulit-ulit ko itong nagawa. Sa una, tumatambay lang kami, sa bahay, sa pier o sa plaza. Ngunit dumating ang araw na may kasamang inuman na. Hindi ako umiinom, pero dumating ang pagkakataong nahirapan akong tumanggi dahil sa matinding pagpilit nila. Jez, subukan mo ito. Masarap to. No thanks, Sam. Hindi ako umiinom. Ano ba yan, Jess? Konti lang. A little won't hurt, hindi ba? Ipasa mo na lang yan sa iba. Okay lang ako. Di mo ma-enjoy ang araw na ito kung di mo subukan. Sige na, kunti lang. Ayoko, Sam. Hindi talaga ako umiinom. Dahil sa matinding pilit ng mga kaklase ko, halos madala na ako sa tukso. Pero nanatili akong matatag sa pagtanggi. Natutunan ko kung gaano kadelikado ang peer pressure at ang halaga ng maingat na pagpili ng mga kaibigan. Choose quality over quantity. Simula noon, inuwasan ko ang madalas na paggala at natutunan kong hindi tama ang pagsisinungaling sa magulang o ang pagtakas sa responsibilidad. Sa pag-aaral ko, palagi kong problema ang pagiging tamad at ang madalas na pagpapaliban ng mga gawain. Wala rin akong maayos na pamamahala sa oras, kaya't nauuwi ako sa pagsiksik ng takdang aralin, proyekto at madalas na pagkahuli sa klase. Higpit ang mga magulang ko sa usapin ng relasyon at bagamat mahilig akong mangarap ng romansa, hindi ko naman balak pumasok sa isang relasyon sa ngayon. Maraming nanligaw sa akin pero hindi ako interesado, kaya NBSB pa rin ako. Ngunit isang araw nakilala ko si Don,
Isang kaibigan na naging malapit sa akin. Minsan niyang inamin ang damdamin niya. Pero sinabi kong hanggang pagkakaibigan lang ang kaya kong ibigay. At nirespeto naman niya iyon. Sa kabila ng pagiging close namin, marami ang nag-ship sa amin at nagudyok na bigyan ko siya ng isang pagkakataon. Gayunpaman, nanindigan ako sa desisyon kong manatili sa aming pagkakaibigan na nagturo sa akin ng halaga ng pagiging tapat sa sarili at sa iba. Jess, alam kong may nararamdaman ka rin kay Don, kahit hindi mo sabihin. Sinabi ko na, magkaibigan lang kami. Pero iba ang kilos at kiti mo kapag magkasama kayo. Siguro dahil komportable lang ako sa kanya. Baka may pumipigilan sa'yo. Hindi naman kita pressure, pero gusto kong pag-isipan mo ang tunay na nararamdaman sa puso mo. Kabila ng mga kagustuhan ng puso, nanatili akong tapat sa aking desisyon. Ngunit dumating ang mga tanikala ng takot at pangarap. Minsan, ang mga nararamdaman natin ay nagiging komplikado. At kahit pa ang puso natin ay nagsasabing oo, ang isip ay may ibang sagot. Naging malapit kaming magkaibigan ni Don, isang mabuting tao. Ngunit sa kabila ng kanyang pagpapakita ng pagmamahal, nararamdaman kong may pumipigil sa akin na makita siya bilang higit pa sa kaibigan. Pagkatapos ng pagninilay at dasal, natanggap ko na gusto ko rin siya. Subalit sa huli, nasaktan kami pareho at napagtanto kong tama ang hinala kong nung una, hindi kami magkatuluyan. Naintindihan ko na ang misteryosong pagpigil sa akin ay babala mula sa Panginoon, na ipinakita niya bilang tugon sa aking dasal. Natutunan ko na ang plano ng Diyos ay laging para sa ating ikabubuti at na sa bawat desisyon, kailangan natin siyang hingan ng gabay. Sa karanasang ito, natutunan kong mas mahalin ang sarili ko. Ituon ng oras sa espiritual na paglago at hanapin muna ang pag-ibig ng Panginoon. Sabi nga sa Biblia, Isaiah 60:22, "When the time is right, I, the Lord, will make it happen." Hindi kailangang pilitin ang mga bagay na hindi nakalaan para sa atin. Sa tamang oras, darating ang bayaya mula sa Kanya, dala ng kapayapaan. Sa mga katinding sagabal, ang buhay ay puno ng mga pagsubok at desisyon. Ngunit tandaan, ang Diyos ay may plano para sa atin. Siya ang tunay na gabay sa ating mga buhay. At sa Kanyang mga kamay, tayo ay magiging ligtas mula sa mga tanikala ng buhay. Purihin ang ating Panginoon. Palaging may tugon ng Diyos dito sa tinding sagabal.